Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Episode 139 of our kwentuhan session, tanungan portion. Okay, ayun, bali nag-take 2 tayo mga ka-airsoft, no? Nakakatuwa po kasi tulad nga ng sinabi ni Lucas, episode 139 na. Medyo malayo na yung narating natin mga ka-airsoft, mahaba-haba na rin po. Biruin mo, nasa 139 episode na tayo. Ibig sabihin, 139 na gabi na natin itong ginagawa, no? Ginagawa natin to para sa ating mga ka-airsoft. Bakit gabi? Bakit gabi natin ginagawa? Kasi mga ka-airsoft, pag gabi, nandyan na yung mga ka-airsoft natin nagpapahinga, nasa bahay na, galing opisina, galing trabaho. Habang nagpapahinga, galing opisina, galing trabaho, mga ka-airsoft natin nanonood na, di ba? Kaya mga ka-airsoft, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ninyo sa atin dito sa airsoft, no? Ngayon, kung ikaw nandiyan na sa bahay mo, nakaupo ka na, nagpapahinga ka, nagsha-shot ka, or nagkakape ka, or naggagatas ka, wala ka nang ibang gagawin mga airsoft kundi mag-tune in sa amin, maki-participate, magtanong ka dun sa mga bagay na gusto mong malaman. Okay? Before anything else, bakit merong mga langis dito, no? Ito mga langis na to is a fully synthetic oil. Binigay ng ating ka-airsoft, in-sponsoran tayo ng ka-airsoft natin, pang change oil natin doon sa mga sasakyan natin na ginagamit nating pan-deliver. Okay? I would like to say thanks para doon sa ka-airsoft natin from Mitsubishi, Marilao, Bulacan. Okay, no? Okay. Na dating taga San Pablo, Laguna. Okay? Itong tao na to is taga San Pablo, Laguna. Dalawa doon sa sasakyan natin. Ang sasakyan kasi natin is na ginagamit is mostly yung 2010 natin na Montero, tapos yung 2024 model natin na Montero, at saka yung 2023 model na Estrada, at saka yung 2020 model na Super Grandia. Okay, yan yung mga ginagamit natin, no? So, dalawa dun sa mga sasakyan na ginagamit natin is tinulungan tayo makapaglabas sa kasa nitong muntik na ako. Hindi ko kasi pwedeng banggitin yung pangalan niya mga ka-airsoft kasi baka malagyan ng kulay, no? Yung binigay niya sa atin. Pero legal po ito, no? Maayos niya pong ibinigay sa atin to. So, maayos mga incentives niya na points daw po ito, no? So, dating taga San Pablo, Laguna, ngayon ay taga Marilao, Bulacan. Maraming salamat sa iyo, sir. Maraming salamat po sa iyo. Siguro sa mga susunod na araw, pag kukuha ka ng airsoft, ako naman yung makakabawi sa iyo. Malaking tulong po ito, itong mga langis na to. Kasi syempre, yung mga sasakyan natin halos June na rin, no? June na rin, so kailangan na rin i-change oil, no? Malaking tulong po ito kasi lalo na sa panahon ngayon, napakamahal ng presyo, di ba? Napakamahal ng presyo ng mga krudo, ng mga bilihin. Pero inyo magkano to? Tig 8 piraso. Ito para sa 2024 Montero natin, yung nandun sa baba para sa 2023 model na Estrada na ginagamit natin, no? So, kumpleto, full package, no? Ang bibili na lang natin is oil filter. Okay, na? Okay, mga airsoft, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ang gagawin natin ngayon, kung merong katanungan na bumabagabag sa iyong isipan, kung merong bagay na gusto mo magkaroon ng kasagutan, wala kang ibang gagawin, kundi itanong mo kay Bigman. Bigman, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukas, sniper o pistol, lahat ay fire, kami ang top airsoft provider. Bigman, walang katulad, gamit ay legit, laging pagaman bididensya, laging may bago, laging legit. Bigman rules, wag kang bitter kid. Bigman, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukas, sniper o pistol.
no? Ngayon po, diretso na po tayo. Okay? Pigman, question number 1. Galing kay Sigrid Asuncion of ano to? Tay Rizal. Okay, no? So, Pigman, paano ba ang tamang pagkasa? Yung bang pinapakita mo sa camera is tama po ba yun? Actually, regarding sa pagkasa ng unit, halos same lang naman yung sa live and sa airsoft. Kasi parehas na kinakase. Parehas na kailang i-reload, ikasa bago gamitin. Okay? Ngayon, kuha tayo ng unit. Yung the way ng pagkakasa ko is nasa sa inyo yan eh. No? Nasa sa inyo yan eh. Ang pinaka proper talaga is yung basic na pagkakasa. Okay? Kung lalapit ako, makikita ko sa camera. Sige, tingnan natin ha. Yan. Kita ko dito. Yan. Gusto ko lang malaman ha. Gusto kaya lumapit ako kasi ano eh. Kita ko dito. Ayan, mga ka-airsoft no. Ayan. So, ito yung unit. Yung pinaka-proper na kasi nakikita nyo ako minsan sa camera kung nagkakasa ako is ganito. Okay, di ba? Mga ka-airsoft, pagpasensyahan nyo na. Kaya kasi yung pagkakasa natin dapat may angas. May swag. Di ba? Kailangan yung pagkakasa natin dapat maganda, maayos. Hindi tayo pwede magkasa ng lousy, no? Pagpasensyahan nyo na, hindi ka ako kita dyan. Ayan, kita na. Hindi tayo pwede magkasa ng lousy. Number 1, pinakabawal na klase ng pagkakasa is yung ganito. Bawal yon. Kasi unang-una, pag ginawa mo yung ganong klase ng pagkakasa, pwede kang maipit. Alam mo ba na pwede kang maipit dito? Ay, hindi mo alam yan? Pwede kang maipit dito, ayan o. Pwede kang maipit. Bawal yung ganyan. Kasi pwede kang maipit. Kasi ganito, yung airsoft natin parang live eh. Kung ano yung way, yung discipline na ginagawa natin sa airsoft, yun din yung ina-apply natin sa real gun. Okay? For me, hindi maganda magkasa yung ganito. Kasi pwede kang maipit. Paano kung sa tunay na? Ang sakit na pag naipit ka. Yung ganito, hindi rin pwede. Ang pinaka-proper na madalas nyo makita sa akin is number 1, ayun, or sa waist. Ayun, gano'n. Di ba? Or gano'n. Inihiga ko yung unit, hinawakan ko sa slide, ito ang tinutulak ko. Ganon ang nakikita nyo. Di ba? Or, dito nang gagaling sa baba. Nasa sa inyo yun. Wala namang eksakto na tama ng pagkakasa. Walang eksakto. Basta yung pinaka-safety. Ngayon, yung pinaka-basic is dito. Okay. Or dyan. Yun. Pinaka-tama yun. Pinaka-basic yun, no? Or, yun. Pero yung ganyan, hindi pwede yun. Tapos, isa pa tips ko sa inyo, ha? Sa pagkakasa, hindi pwede mga ka-airsoft yung inihahatid nyo. Okay, kakasa nyo. Yung iba kasi, mga newbie, ganyan, eh, oh. Tapos, yan nga, pwede nga maipit dito. Ikakasa, tapos, ibinabalik nila. Bawal yun. Huwag nyong gagawin yun. Huwag nyong sasanayin yun, no? Pag ibinabalik nyo, kasi there's a possibility na hindi talaga siya bumalik ng gusto. Merong gap. No? Hindi siya babalik ng gusto. Halimbawa, kinasa mo, tapos ibinalik mo ganun. Pwedeng magbara eh. Ang pinakatama, kung nando ka sa basic, kasa mo, hatak, then, huwag mo ibabalik, bitawan mo.
or kasa mo, then bitawan mo. Yun ang pinakatama. Wag na wag yung kasa, then ibabalik. Ayan o, tignan nyo ha. Ayan, pag nakaganyan ka, ayan, naiipit ako. Kaya bawal yun, no, yung ganyan. Bawal, no? Ang pinaka-proper, hatak, kasa, bitaw. Hatak, kasa, bitaw. Hatak, bitaw. Okay, no? So, I just hope na sagot ko yung question ng ating Kerso. Okay, next question. Wow! Okay, next question natin is galing sa Kerso natin from Marikina. Okay. Okay, Big Man, ano ba ang pinagkaiba ng pistol and rifle? Ito, basic lang to. Lucas, ano pinagkaiba sa pananaw mo ng isang pistol and isang rifle? Ang pistol kasi ginagamitan siya ng gas. Ang rifle naman, ginagamitan ng battery, tsaka sa haba. Sa haba. Pero may rifle din na tigas. Tama ako? So, medyo may butas yung sagot mo ron. No? Medyo butas ka doon. Merong rifle na gas and battery type. Meron naman na pistol na gas and electric type din. Kaya lang dito sa atin sa Pilipinas, medyo hindi naging effective, hindi tinangkilik yung electric, kaya halos wala. No? Hindi tinangkilik yan, it is because hindi siya ganun ka-realistic at saka yung tunog niya. Yun ang ayaw ng Pinoy. Alam naman ng Pinoy, gusto maangas, gusto mayabang. Gusto niya realistic yung tunog, di ba? Yung pistol kasi na di battery, hindi ganun kaganda ang performance. Tapos kaya hindi siya naging effective dito sa atin sa Pinas. Okay, pagkakaiba ng pistol and rifle, si pistol syempre maiksi, si rifle mahaba, di ba? Si rifle, di hamak na mas malakas kung upgraded compare sa pistol na upgraded din. Ibig ko sabihin, halimbawa yung pistol is na in-upgrade into 400 FPS. Halos ganun na yung stock ng rifle, tama? Pero pag si rifle, in-upgrade mo, malayo ang mararating. Tama? Okay. Sa rifle, dahil sa haba ng travel ng bala, kalmado yung bala. Sa pistol, dahil maiksi, medyo aggressive ang bala. Habang humahaba ang travel ng bibis doon sa unit, gumaganda yung lipad ng bibis. Kasi mahaba yung buwelo eh. Ngayon, habang umiiksi, nagiging aggressive yung bibis. Malikot, magalaw, mapalag. Di ba? Habang umahaba, tame. Habang the more na maiksi, the more na aggressive yung lipad ng bala. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-Erso. Next question. Wow! Okay, Big Man, may Glock po ako. Pwede ko pa siyang gamitan ng 0.30 grams na bibis pataas. Hindi po ba may masisira sa unit? Pwede ba yun? Ano? Glock ni sir, nasa camera ka, umihikab ka. Glock ni sir, pwede bang gamitan ng 0.30 grams? Pwede. Glock lang. Oh. Pwede bang gamitan ng 0.30 grams pataas? Pwede naman. Pwede naman. Ang tanong, maganda ba ang performance? Hindi. Hindi. Actually, pwede talaga.
Kahit nga .50 pwede mong ilagay eh. At tanong, kakayanin ba ng unit? Yun eh. Depende rin kasi merong Glock na upgraded. Okay? Kung yung Glock in-upgrade, malamang sa malamang kakayanin. Pero kung yung Glock walang upgrade, all stock, huwag nyo nang i-attempt. Kasi, sisirain nyo lang po yung unit ninyo. Okay? Ang Glock kasi, is nakalimit lang talagang FPS niyan. No? Hindi mo pwedeng kargahan ng .30, actually .35, mahihirapan yan. Ang Glock dinesign siya para sa .20, .25. .30 nga, nahihirapan na siya eh. No? And not unless yung Glock mo talagang upgraded. Hindi upgraded na on a sense na may flashlight, may laser, hindi ganon. Upgraded yung laman loob. Number 1, dapat naka-fix outer barrel. Number 2, dapat naka-hack up rubber. Kasi mabigat yung bala eh. Ang nagbibigay ng direction kung paano lilipad ng maayos yung bibis mo ay yung mismong hack up rubber. Eh kung hindi upgraded, hirap na hirap yung unit mo kung paano niya papaliparin yung 0.30 grams or 0.30 grams up na babies. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Oy, big man, totoo po ba na 30 lang ang maximum rounds ng isang magazine ng gas blowback rifle? At yan ay ang ating next question. Wow! Luwas, ilan ang laman ng isang magazine, puno ng isang gas blowback rifle? 25 to 30. 30 lang. 30 lang. 30 rounds. Yun yung maximum. Actually, hindi mo dapat pupunuin ng 30 rounds. Kasi, tigil mo yan. Kasi, pwedeng masira yung spring mo. No? Pag nasira yung spring mo sa gas blowback rifle, patay na. Mapapagastos ka na. Hindi madaling humanap ng spring. Nakwag. Hindi madaling humanap ng spring. Wala halos kang mabibili. Yun ang dahilan kung bakit hindi namin pinapasagad yung BBs doon sa magazine. Masisira yung spring mo. Maaga siyang maglulus. Okay? Yes, totoo. 30 rounds lang ang laman ng isang gas blowback rifle. No? Or meron sigurong ibang gas blowback rifle na magazine na more than 30, pero ganun lang talaga. No? Kasi ang gumagamit ng mas maraming capacity is yung AEG. Pero yung gas blowback rifle, talaga naman 30 rounds lang po ang maximum niyan. Wala pa akong narinig na gas blowback rifle magazine, let's say M4 na nasa 200 rounds or 300 rounds, no? Not unless ang gagamitin mo is drum magazine. Meron siguro. Pero sa tingin ko hindi kakayanin ng isang gas blowback rifle na magdire-diretsong ganong putok. Kasi bakit? Ang gas blowback rifle ay gumagamit ng gas. Okay? Masyado nang lumalamig ang gas sa 30 rounds pa lang. Masyado nang lumalamig yung mismong nozzle sa 30 rounds pa lang. Ngayon, kung gagamitan mo ng 50 rounds, kung sa 30 rounds pa lang lumalamig na yung nozzle, pwedeng mabasag na yung nozzle, ano pa sa 50 rounds?
Imagine ninyo imagine ninyo to. Yung lalagyanan ng ice cream like Selecta, 'di ba? Yung oval, alam mo 'yon? Yung oval na 'yon, subukan mo lagyan ng tubig pag yelohin mo 'yon. Pag yung oval na 'yon nag-yelo, subukan mong ibagsak, magka-crack 'yon. Tama ko? Pero yung oval na 'yon, subukan mong nakatabi lang siya, kahit pukpukin mo 'yon, kahit pilipitin mo 'yon, hindi masisira 'yon. Pero once na meron na siyang lamig, nagyelo siya, may tubig na nagyelo, subukan mong ibagsak 'yon. Warak 'yon. Okay? Ibig sabihin, the more na nagpa-fire tayo, the more na yung temperature nung nozzle natin is lumalamig. So, kung walang mahabang interval, halimbawa, buong 50 rounds, ipuputok mo ng sunod-sunod, yung nozzle natin, there is a big possibility na mawarak, magiba, mabitak. Pakita mo yung nozzle na bitak. Yan, yung itim. Yan, pakita mo. Both camera, lahat. Yan. Ipapakita sa inyo ni Lucas yung itsura ng nozzle na niratsada. Yan. Kung makikita nyo yan, may bitak. Pakita mo yung bitak. Ayan. May biyak, oh. Okay? Yan. Pakita mo rin sa isang camera. Dito. Huwag maharang yung mukha mo. Dito, punta ka dito. Ayan, no? Ayan, makakakarsa pa yan, no? May biyak. Okay? Yan. Okay, yan. Yan, niratsada kasi yan, eh. Nasel yan ng isang Glock 18. Eh, syempre, napasarap, Glock 18. Eh, ang Glock 18, merong long magazine. Diba? Eh, may rapid fire ang Glock 18. Yun, nag-rapid. Prrrt, 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 prrrt. Buong 50 rounds, ayun na. Nabasag yung nasel. Okay? Hindi naman kasi ganun yung tamang paggamit ng rapid fire, eh. Diba? Ang pistol, merong pistol na may single fire and rapid. Yun yung Glock 18. Sa rifle naman, automatic yan, merong single fire, may rapid fire. Eh, kung raratsadahin mo talaga, there's a big chances na masira yan. No? Tatandaan nyo ito, mga cars, sa pang rapid fire, oo, matikas, maganda, maangas tignan. Pero sa totoo lang, torture kay baril yun. No? Natotorture yung unit natin sa rapid fire function. Kaya, hindi rin advisable na mayat-maya naka-rapid fire ka. Sayang yung unit, di ba? Matotorture. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating boss. Okay. Next question. Wow! Okay. Next question natin is, ano po ang mas matibay? Glock po ba or 1911? Okay. Glock or 1911? Ano raw mas matibay? Lagay mo nga sa patungan yan. Walang battery. Glock or 1911? Ano raw mas matibay? Dito ka, dito ka. Palit tayo. Wag na. Walang battery. Okay, ano raw mas matibay? Actually, mga airsoft, no? Parehas naman siyang matibay. No? Parehas naman matibay yan. Eh, kahit po anong tibay, kung hindi naman po natin gagamitin ng tama, eh wala rin pong mangyayari. No? Kung kahit matibay po, kung hindi natin gagamitin ng maayos, kung hindi natin lalagyan ng silicone oil, wala pong mangyayari. Sa magazine, ano ba yung kailangan lagyan ng silicone oil? Yung input valve at output. Pakita mo sa kanila. Kuha ka ng magazine. Yan. Oh, ipakita mo kung nasan yung inlet valve. Diyan ka na. Okay. Baklasin ko ha. Hindi na. Ang input valve. Inlet. Inlet. Inlet valve. Oh, nasa na output valve? Yun ang output valve.
Ano dyan yung kailangan lagyan ng oil? Itong inlet valve, Okay? tsaka output valve. Oh, yun. Lahat ng valve kailangan mo lagyan ng oil. Kaya lang marami pa rin kay airsoft na hindi naturuan ng paglalagay ng oil. So, sa unit, halimbawa Glock, saan nilalagyan ng oil ang Glock? Dito sa ibabaw na to, para hindi siya maubos. Okay? Saan pa? Tapos dito sa nozzle. Dito. Okay, sa nozzle. Yan yung Glock. Okay? Yung Beretta, saan nilalagyan naman? Kuha ka ng Beretta dyan. Ang Beretta, saan nilalagyan? Dito. Sa nozzle lang. Sa nozzle. Sa nozzle lang. Okay? Ayan, sa nozzle lang nilalagyan ng Beretta. Okay? Ang 2011, saan nilalagyan? Pakita mo. Yan. Yung 2011, ganyan. Dito sa slide stopper. Okay? At saka, Sa nozzle. sa nozzle. Okay? Ang 1911, saan? Ganun din. Ganito. 1911, sa slide stopper din and sa nozzle. Ayusin mo na yan. Tsaka yun, no? Yan. Okay na? Tsaka to. Pagsama-samahin mo lahat ng Glock. Oh, ibig ko sabihin, kahit anong tibay ng unit, kung hindi mo lalagyan ng silicone oil, masisira po siya. Okay? Tapos, halimbawa, high-end yung unit mo, hindi mo pinapa-cleaning, hindi mo pinapa-retune. Diba? Kailan ba tamang linisan yung unit? Pag may nararamdaman ka ng sira? Tama ba na maintenance yung unit pag napansin mong meron ng kumakalog? Tama bang yung unit lagyan mong silicone oil pag napansin mong meron ng nabitak? O, di ba? Lahat yun, mali yun. No? Kailangan agapan mo yung problema. Kailangan, bago pa man din masira yung unit mo, maipa-check mo na. Di ba? Para makaiwas ka sa matinding gastos. Pag hindi mo binigyan ng oras yung pagpapacheck ng unit mo, ang ginagawa mo is gamit ka lang ng gamit, sigurado po. Ito ko, reloader. Kasi yan. Sigurado po, mapapagastos ka. Ang sarap kaya na, napakasarap na, himbis na gagastusin mo para pambili ng pyesa, gagastusin mo na lang pambili mo ng bala, di ba? Ng gas, ng silicone oil. Yun. And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Oy, big man. Next question. Wow! Nalilito ako between AEG and GBBR. Lagi kong tinatanong kung meron bang pyesa both unit. Okay, AEG and GBBR, meron bang pyesa both unit? Depende sa masisira pagdating sa GBBR. Pero based on our experience sa AEG, lahat merong pyesa. Okay? Sa gas blowback rifle, minsan madalas mahirap talaga ang pyesa niya. Hindi available madalas. Madalas out of stock, madalas walang available. Halimbawa na lang, nabasagan ka ng nozzle. Oh. Yan, sakit sa ulo yan. Saan ka bibili ng nozzle? Isa sa sakit ng ulo yan, sa totoo lang. Ha? Okay. Halimbawa, halimbawa unit mo scar. Nabasag yung bolt assembly sa loob. Saan ka bibili? Saan ka kukuha? Sakit sa ulo yan. No?
Yan mga bagay na yan eh. No? Halimbawa, ang unit mo, sabihin na natin, halimbawa, ang unit mo, ano ba mga mahirap ang pyesa? Masada, scarf, masada. Saan ka kukuha ng air seal nozzle yan? Saan ka kukuha ng, di ba? Ang dami pwedeng masira sa mga pistol, sa mga rifle. Saan ka kukuha ng pyesa? Okay. Punta tayo sa AEG. Halimbawa, nasira yung hapa rubber mo, napunit. Ang dali. Ang daling makakita, ang daling makabili. Halimbawa, nasira yung air seal nozzle mo. Ang dali. Halimbawa, nabungi yung gear mo. Ang daling bumili. Halimbawa, yung battery mo, na-drain, nasira. Ang daling bumili. No? Yun yung realidad dito sa atin sa Pilipinas. Maaring sa ibang bansa, always ready, always available yung parts. Pero sa atin dito sa Pilipinas, medyo mahirap talaga ang piyesa ng GBBR. Mahirap! Hindi katulad ng AEG, madali. Kasi always, madalas available yung piyesa. No? Ayun. And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating kay Erso. Okay, next question. Wow! Big Man, gustong gusto ko po magpa-COD ng unit. Paano po ba? Okay, kung gusto mo magpa-COD, wala kang ibang gagawin. Tatawag ka lang. Tawag ka, bigay mo yung pangalan mo, bigay mo yung address mo, bigay mo yung cellphone number mo. Tapos, schedule ka namin. Ako mismo yung pupunta sa'yo para i-serve yung unit mo. Ngayon, kung wala ka pang unit na nasa isip mo, wala pang unit na final na nagugustuhan mo, magpabook ka, no? Yung unit ng lahat ng nandito sa shop, dadalhin ko diyan sa lokasyon mo, diyan sa bahay mo, no? Ngayon, papapiliin kita ng unit on the spot. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng Ate Gerso. Okay, next question. Wow! Big Man, ano mare-recommend mo sa amin ng pinsan ko? Gusto po namin may malalaro ngayong darating na bakasyon. Okay. Depende, bossing, kung ano yung gusto nyo laruin eh. Halimbawa, gusto nyo mag plinking, practical shooting. Halimbawa, gusto nyo sumali sa mga event, war games, etc. etc. Magkaiba yung unit na ginagamit sa event, magkaiba yung unit na ginagamit sa plinking, magkaiba yung unit na ginagamit sa shooting range, magkaiba yung unit na magkakaiba. Okay? Halimbawa, makikipag war games ka. Dapat unit mo eksaktong lakas lang. Kasi hindi healthy yung game na nakikipagsakitan ka. No? Dapat yung eksaktong unit lang. Ngayon, pag gagamit ka ng malalakas, hindi man na magiging healthy. Yung malalakas, ginagamit yon sa practical shooting, sa plinking. Yun, mag-e-enjoy ka talaga. Kasi, di ba, ramdam mo yung bawat hapdi. Yun. Magandang gamitin yung unit na tama lang doon sa paggagamitan mo. Ngayon, halimbawa, ginamit mo yung malakas doon sa war games. Nakalusot ka, pinayagan ka. Hindi ba sasaktan mo lang yung mga player, 'di ba? Hindi ba maaatim mo ba 'yon na sila, yung unit nila sumusunod sa rules? Ikaw naman ang gusto mo yung sadista ka, gusto mo masaktan mo sila, 'di ba? Hindi healthy, hindi maganda. Hindi magandang ehemplo, hindi magandang gayahin, hindi magandang mapanood yung mga ganung event. Di ba? Basta yung eksakto lang, yun yung gagamitin mo. Halimbawa, ang gusto mo naman na laro
hindi naman totally laro, stress reliever. Magbabakasyon kayo sa probinsya nyo, gusto mo, meron kang fire na oras, di ba? Yun, masarap gumamit ng malakas pag ganun. Ang sarap kaya na yung feeling na yung lata, mabubutas mo, yung lata, mapapatumba mo, malalaglag mo, yung lata, kung nakasabit, mapapalipad mo. Ang sarap ng feeling ng ganun, di ba? Pero kung yung lata, tinamaan mo, hindi man natinag, hindi man gumalaw man bahagya lang, naalog lang, medyo nakakainis yun, di ba? Parang ang boring nun. Pero kung yung lata nakita mo na-UP talaga, sarap sa pakiramdam nun, di ba? Alam ba, tinarget mo yung bote or salamin, nakita mo nabasag, putya, sarap nun, satisfying yun. Pero kung yung salamin, yung bote nakita mo, tinamaan mo, ting! Tumunog lang na ganun, nakakainis yun, di ba? Kumbaga, hindi magandang yun, pangitain, hindi magandang senyales yun. Na yung bote, hindi mo man lang mabasag, di ba? Pero ako mga karsa pa, pinapayuhan ko kayo, huwag nyo gagamitin target yung bote. No? Kasi, maaaring mag-iwan kayo ng bubog eh. Ngayon, pag naiwan yung bubog, hindi naman 100% maaalis nyo, pwedeng merong matibo, masaktan doon, no? Kaya, ingatan nyo po yun. Okay. And, at sana po nasagot ko ng tama yung question ng ating Carso. Okay. Big man, ano po yung standard upgrade para sa mga pistol? Glen, Osmeña, o Tugatog, Malabon. Ano yung mga basic standard upgrade for a pistol? Yung 4 lang na standard. Fixed outer barrel, Okay. fine tuning, Okay. trigger job, enhanced nozzle. Hindi sa standard 'yon. Hammer protection pad. Ulitin mo. Fixed outer barrel, trigger job, fine tuning, tsaka hammer protection pad. Oh, yun yung 4. Yun yung 4, yun yung standard upgrade. Ngayon, upgraded talaga. Meron kasing semi-upgrade. Yung sinabi ni Luke, standard semi-upgrade. Merong upgraded talaga. Okay? Fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, and enhance of nozzle. Okay? Meron rin tinatawag na full upgrade. Fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, enhanced nozzle, half-up rubber. Ayun. Half-up rubber or depende sa request. Kung hindi siya naka-big bore, pwedeng i-big bore. Kung gusto niya naka-anti-freeze nozzle, pwedeng i-anti-freeze nozzle. Ayun. Yun yung full upgrade. Merong full upgrade, merong upgraded, merong semi-upgrade. Okay? Nasa sa'yo na kung anong gusto mo doon. Siyempre, bawat tumataas yung upgrade, may kaakibat na nadadagdag doon sa presyo. Okay? And I just hope nasagot ko po na tama yung question ng ating bossing. O baka meron gusto magtanong sa online, babasahin ko yung tanong nyo at sasagutin natin, no? Magtanong lang po kayo, okay? Big man, ano po ang pinagkaiba ng upgraded pistol sa hindi upgraded pistol? Naku po, ang haba nito. Okay, upgraded pistol. Yung upgraded pistol, hindi kumakalog yung barrel. Yung hindi upgraded, kumakalog. Okay, pakitaan natin ha. Pengi ako ng Glock na upgraded, okay? Kuha ka ng Glock na hindi upgraded. Ito. Pengi ako ng 2011 na upgraded, kuha ka 2011 na hindi upgraded. Okay.
Pakita natin ha. Ito yung Glock na upgraded. Naka-fix outer barrel. Pakita mo yun sa'yo. Ito Glock na hindi upgraded. Ito upgraded. Kasi ilock manually, kalugin mo yung barrel. Yan, ganyan, yan. Yan. Ayun, kumakalog. Yung sa akin, dahil upgraded, hindi siya umaalog. Kahit anong gawin natin, hindi kumakalog yung barrel ko. Pero yung barrel na to, dahil hindi siya upgraded, kumakalog. Ito, dahil upgraded, hindi siya umaalog. Okay? Ngayon, yun yung isa sa number 1 na pinagkaiba nila. Ngayon, sa 2011 tayo, okay? Ito, upgraded, naka-fix outer barrel, hindi umaalog. Yung kay Lucas, kumakalog, kasi hindi naka-upgrade. Yun yung pinagkaiba nila. Okay? Ngayon, sa FPS, tabi mo na yun. Okay. Sa FPS ngayon, yung upgraded na Glock is ranging sa FPS, kaya namin patungtungin ng 400. 400 lang kasi pag mas mataas pa rin, delikado na eh. Glock is Glock. Okay? Ngayon, yung hindi upgraded, nasa 300 to 80 minsan, 300, pinakamataas na yung 320. Ganun lang ang FPS ni Glock. Okay? Malayo yung pinagkaiba ng FPS ng upgraded sa FPS ng hindi upgraded. Okay, sa performance. Syempre, pag upgraded, kaya nga natin ina-upgrade para magkaroon ng stability, durability, power, tsaka pagiging precise yung unit. Kaya natin ina-upgrade. Ngayon, syempre, pag hindi upgraded, huwag mong aasahan na maganda yung stability niya. Yung durability niya, dahil nga nakita niya naman kumakalog, huwag mong asahan na tatagal yun. Okay? Yung pagiging accurate niya, syempre, dahil kumakalog, huwag mong asahan na accurate yun. Yun lang yun, no? Yung mga upgraded, para dun sa mga tao na deserve yung upgraded. No? Yung mga hindi upgraded, para yan dun sa mga taong wala lang, basta makaputok lang, kahit kung saan tumama yung bala, okay lang, basta importante makaputok. Galing yun. Ngayon, kung ikaw yung tao na ayaw mong may nasasayang sa bawat balang pinapakawalan mo, doon ka sa upgraded. Para mas mag-enjoy ka. Okay? And I just hope nasagot ko po ng tama yung question ng ating Erso. Okay, since walang tanong sa online, nakatapos na ako ng 2 pages, tuloy natin sa mga darating na araw ang ating kwentuhan session, tanungan portion. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft, syempre hatid po sa inyo ng inyong likod, Big Man. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pag sukat.